Sa nakaraan nating video ay natapos tayo, kung saan tinatanggap ng ating bida ang hamon ng kanyang ikatlong kapatid. Ngumiti naman ito, at sinabihan niya ang ating bida na, mahal niyang ikasyam na kapatid, sana ay hindi siya matalo sa isang galaw mula sa kanya, kung hindi, masisira daw niya ang reputasyon ng Yellow Realm Board. Subalit natuwa naman ang hangal na si Ning Shan sa kanyang narinig. Kung tama ba ang narinig nito, pumayag na lang ba ang ating bida? Buti naman ngayon ang palabas na ito ay ang magandang panunuurin, hindi na daw siya makapaghintay na makita ang ating bida na bugbugin ng husto. At makikita na nga natin ang dalawa na nagtungo na nga sila sa gitna ng entablado. At agad naman ginamit ng ikatlong prinsipe ang kanyang brute bull fist. Naging seryoso naman ang ating bida. Wika nito sa kanyang isipan. Nabalak daw niya siyang apihin ng kanyang lakas. Agad naman nagbitaw ng suntok ang third prince. Subalit agad naman naiwasan ito ng ating bida sa pamamagitan lamang ng kanyang pagyuko. Sinabihan naman siya ng kanyang kapatid, na siya ay mabilis, ngunit sa tingin daw ba niya ay maging sapat ba ito upang labanan siya? Sumagot naman ang ating bida, sa labanan nilang ito ay depende kung kaya niya siyang tamaan. At isang suntok ang pinakawalan ulit nito ngunit naiwasan lang ito ni Chen-er. Wika pa ng third prince, sa laban sa ganap na lakas, ano ang magagawa ng bilis? Saad naman ang ating bida. Pagkatapos ay titingnan niya ito, ganap na lakas ng kanyang pangatlong kapatid. Ngunit ngumiti naman ang third prince, at sinabihan niya ikasyam niyang kapatid na ating bida, na nag-cultivate niya muna ang brute bull hanggang sa ikasyam na antas, nakatumbas ng lakas ng 81 bulls, maaari daw ba niyang tanggapin kahit isang atake lang nito, at sabay pa kawala nito ng kanyang malakas na enerhiya. Nabigla naman ang ating bida sa paglabas ng enerhiya ng kanyang kapatid. At sabay mabilis na umatake ito sa kanya gamit ang kanyang kamao, mabilis naman na nakaiwas si Chen-er kaya sahig na lang ang tinamaan nito. Sa lakas nito ay yumanig ang entablado at tumalsik ang bitik ng bato, kahit na naiwasan ito ni Chen-er ay tumalsik pa rin ito matapos ang malakas na pagsabog. Sambit pa ng third prince na hindi na do pa maiwasan pa ng ating bida ang pagkakataong ito, at kanyang inanda ang kamao nito. At ilang sandali lamang ay kanyang pinakawalan ito at isang kulay dilaw na enerhiya ang lumabas sa kanyang pag-atake. Sumigaw naman si Princess Zhang Yuxi at ito'y kinabahan dahil nakita niya na tinamaan ang ating bida. Ngunit sa kabilang banda natuwa naman ang dalawang magkapatid. Wika pa ni Ning Shan, na nasalo ng ating bida ang strike mula sa ikatlong prinsipe, kahit na hindi siya mamatay sa atakeng yun, at siya ay magtatamo pa rin ng matinding pinsala ng husto dahil dito. Bumalik tayo ng eksena at makikita naman natin ang ginawang atake nito ay nagkadurog ang sahig. At sinabihan pa niya ang ating bida, na mukhang ang bilis niyang ipinagmamalaki ay hindi nakaligtas sa kanyang pag-atake. Subalit sa hindi naman ito inaasahan ay biglang lumitaw ang ating bida sa kanyang likuran, at agad naman itong naramdaman ng third prince at ito'y napalingon. Ngunit mabilis naman na umatake ang ating bida at ginamit nito ang kanyang Dragon and Elephant Prajna Palm. At hindi naman nagpatinag ang third prince at kanyang ginamit ang brute bull fist para sa kanyang counter-attack. At ilang sandali pa nagtama na nga ang kanilang mga atake. At isang malakas na pagsabog na enerhiya ang naganap matapos magtama ang kanilang atake. Tumalsik naman silang dalawa dahil sa lakas ng impact ng kanilang ginawang atake. Ngumiti naman ang ating bida, at sinabihan niya ang third prince kung ito na ang kapangyarihan ng isang mandirigma sa mid-stage Black Realm. Ngunit naiinis naman ang third prince sa tinura ng ating bida sa kanya. Wika pa nito, nakasisimula pa lang niya at siya ay nagpapainit pa, at sa pagkakataon daw na ito siya ay magseseryoso na, biglang namula ang mata nito. At ginamit nito ang kanyang Rainbow of Blood at biglang lumabas ang malakas na enerhiya sa kanyang ginawa. Naging seryoso naman ang ating bida. Ang isang mandirigma sa mid-stage ng Black Realm, hindi madaling makahanap ng ganoon kagaling na sparring partner, dapat daw niyang samantalahin ng gusto ang ganitong pagkakataon. Subalit sa kabilang banda tumawa naman ang dalawa, at wika pa nila. Nagagalit na daw ang kanilang pangatlong kapatid, ngayon ay madudurog ang mga buto nito pagkatapos niyang bogbogan ang ating bida. Pinagpawisan naman si Princess Zhang Yuxi at sambit nito. Medyo maputla pa rin ang kulay ng rainbow ring nito, parang nasa mid-stage pa lang siya ng Black Realm, subalit nakikitungo pa rin sa kanya ang ikasyam niyang kapatid na ating bida.
At biglang sumugod ng napakabilis ang third prince at hinanda nito ang kanyang kamao. At kanyang binitawan ito ngunit agad naman na naiwasan ito ng ating bida. Ngunit ngumiti naman ang third prince, dahil mabilis na nakakaiwas ang kanyang kapatid. At sinabihan niya na lang ito, na akala nito ay ligtas ang ating bida sa kanyang pag-iwas lang. At dagdag pa nito, ito ba ang lakas ng henyo ng yellow board, ay isang joke lang. At nagpakawala ulit ito ng malakas na suntok. At nasalag naman ito ng ating bida ngunit tumalsik pa rin ito sa ere sa lakas. Nagsaad naman ang ating bida sa kanyang isipan na, nagawa niya siyang mapalipad dahil lang sa impact ng kamao niya, ang lakas ng lalaking ito ay hindi dapat kutsain. Ngunit nanlaki naman ang mata ng ating bida matapos makita niya na agad na sumugod ito. Mabilis naman na nakalapit ang third prince at hinanda ulit nito ang kanyang kamao. Na ang bawat kamao nito ay katumbas ng kapangyarihan ng 100 toro, at sinabihan niya ang ating bida na tanggapin niya ito. At ilang sandali lamang ay isang malakas na pagsabog ang naganap at tumalsik ang mga bato matapos tumama ang suntok nito sa sahig. Wala naman nagawa pa si Princess Zhang Yoxi kundi tawagin ang ating bida. Subalit natuwa naman si Ning Shan, at sinabihan niya si Princess Zhang Yoxi, bakit daw siya nagugulat sa katotohanan na ang kanyang pinakamamahal na kapatid na lalaki ay binubugbog sa kanyang harapan, kung bakit daw siya nasasaktan. Lumingon naman si Princess Zhang Yoxi, at sinabihan na lang niya ito sa kanyang isipan. Na nakakainis daw si Ning Shan na mukhang aso, at ang cute ng pangsyam niyang kapatid na ating bida, kung bakit daw siyang may pinsan na nakakainis, at hindi daw niya ito maintindihan. Bumalik naman tayo ng eksena. Sa makapal na usok ay makikita naman natin ang third prince na hinahanap nito ang ating bida. Subalit hindi nito alam na nasa likuran lang niya ang ating bida at pinagmamasdan lang siya nito. At ilang sandali pa, agad naman na umatake si Chen Er at matagumpay naman ito tinamaan sa likod ng third prince. Napalingon naman ang third prince sa kanyang likod at ginamit daw ng ating bida ang usok para salakayin siya. Ngunit hindi naman ito inaasahan ay biglang nasa harapan na niya ang ating bida at ito ay mabilis na aatake sa kanya. At ilang segundo lang ay isang suntok ang kanyang pinakawalan at tumama ito sa tiyan ng kanyang kapatid. At sa ginawa naman nito ay labis naman na nasaktan ang third prince. At makikita naman natin ang paglabas ng dugo sa bibig ng kanyang kapatid. At sinabihan pa niya ang ating bida na, masyado siyang walang muwangkong sa tingin daw niya, kaya daw siyang talunin sa mga ganong pakulo, at sinabi pa nito na mas mataas ang kanyang level sa kanilang dalawa. At ito'y napasigaw at lumabas ang kanyang enerhiya at napataboy nito ang makapal na usok na nakapalibot sa kanilang dalawa. Ngumiti naman ang third prince. Dahil sa kanyang ginawa, ay wala ng usok para itago ang presensya ng ating bida at saan na daw siya magtatago ngayon. At sabay sumugod ito ng napakabilis. At hinanda nito ang kanyang kamao. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang tumama ito sa ating bida. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasalag naman niya ito, ngunit siya ay tumalsik sa lakas ng impact sa di kalayuan. Pinagpawisan naman ang ating bida. Gaya ng kanyang inaasahan, hindi dapat maliitin ang isang mid-stage warrior sa Black Realm, bagamat, ang ikatlong prinsipe ay mas mahina kaysa sa Black Realm. Sa kabilang banda, nagsaad naman si Chenyo. Ang cultivation daw ni Zhang Ruokan na ating bida ay mas malakas kaysa sa naisip niya, na hindi siya matatalo ng ikatlong prinsipe. Ngunit sumagot naman si Ning Shan bagaman hindi masyadong matalino ang ikatlong prinsipe, mas malakas ang kanyang cultivation, tila matatalo na daw si Zhang Ruokan na ating bida. At dagdag pa nito, na paano daw ito, na si Zhang Ruokan na ating bida ay malinaw na binubugbog hanggang sa punto na maaari na lamang siyang umatras ng umatras sa kanilang laban. Tumingin sa lupa kung saan siya ay tumuntong, siya ay rebunking lahat ng kapangyarihan ng third prince sa lupa. Subalit napahawak naman sa ulo si Chenyo. Kahit na tila siya ay nasa receiving end, sa totoo lang wala man lang siyang natatanggap. Lampas sa imahinasyon nito ang antas ng kontrol niya sa sarili niyang lakas, ngunit gusto pa rin niya pasalamatan ang pangatlong prinsipe na hinahamon siya, hinding-hindi daw nila malalaman ang tunay na lakas ni Zhang Ruokan na ating bida dahil sa kanya. Mukhang kailangan daw nilang doblehin ang bounty kung kukuha sila ng assassin para patayin ang ating bida. Ngunit nabahala naman si Princess Zhang Yoxi kung magpapatuloy ito na ang kanyang ikasyam na kapatid na ating bida ay dahado sa laban.
At sinabihan niya ang ating bida, na ang cultivation nilang dalawa ay malaki ang agwat sa pagitan niya sa ikatlong prinsipe, at itigil ang pagsisikap na makipagsabayan gamit ang kanilang lakas, at sabay hagis nito ng kanyang espada sa ating bida. At agad naman na sinalo ito ni Chen-er. At wika nito sa kanyang isipan. Gusto niya talagang ipagpatuloy ang pagsasanay ng kanyang mga teknik sa palad laban sa Third Prince, ngunit hindi na ito mahalaga. At tatapusin na daw niya ang laban nilang ito. At sabay ginamit niya ang Path of the Heavens at sabay pakawala nito ng slash. At mabilis naman itong bumulusok pa punta sa Third Prince. Ngunit agad naman niya itong naiwasan sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtalon. Bumagsak naman ito matapos siyang tumalon. Ngunit sumugod naman ang ating bida, na talagang gusto na nitong tapusan ang kanilang laban. Subalit wika naman ng kanyang ikatlong kapatid. Kahit gaano kalakas ang ating bida, siya ay isang mandirigma ng Yellow Realm. At hindi daw siya matatalo sa kanilang labanan, at sabay hinanda nito ang kanyang kamao para sabayan ang atake ng ating bida. At sabay pakawala ulit ng isang slash ng ating bida ng kanyang espada. At ilang sandali lamang at nagtagpo ang kanilang mga atake at isang malakas na pagsabog na enerhiya ang nangyari sa kanilang ginawa. At sa makapal na usok ay makikita naman natin na natalo ang Third Prince sa kanilang salpukan at ito ay nahandusay sa malaking bitik ng bato. Nagulantang naman at pinagpawisan si Chenyo at si Ningxian matapos makita nila ang resulta ang labanan ng dalawa. Wika nila, natalo niya ang pangatlong prinsipe sa pamamagitan ng dalawang paghampas ng espada, na may ganoong talento, kung hahayaan daw nila ang ating bida na magpatuloy at patuloy na lumakas sa lalong madaling panahon tiyak na magiging malaking problema siya para sa kanila. Ang pangatlong prinsipe ay tulad ng isang basura, hindi lamang niya pinahiya si Zhang Ruokan na ating bida, ngunit sa halip ay pinahintulutan niya itong magpakitang gilas muli, at ito ay napamura na lang. Pinagpawisan din naman si Princess Zhang Yoxi at sinabihan niya si Chen-er na bastardo ito. Halatang hindi siya mananalo sa labanan nilang dalawa ng Third Prince, pero kailangan lang daw niya na mag-alala si Princess Zhang Yoxi. Ngunit sa kabilang banda, nagulantang din ang ibang manunood. Dahil ang kanilang alam ay matatalo ang ating bida sa laban nila ng Third Prince. Wika naman ng batang babae, na naiintindihan na niya ito ngayon, tiyak na nagpipigil ang ikasyam niyang kapatid na ating bida habang nakikipaglaban sa pangatlong kapatid, kung hindi ay madali niyang natalo ang ikatlong kapatid sa simula pa lang. Subalit hindi naman matinggap ng Third Prince ang resulta ng kanilang laban na siya ay natalo. At sinabihan niya ang ating bida na sila ay maglaban muli. Huwag daw siya munang umalis, hindi pa rin daw siya natalo. Sumagot naman ang ating bida. At pinatigil niya ito, na mahalaga ba talaga kung sino ang manalo o matalo. Ngumiti naman ito at sarkastiko nitong sinabi na walang labanan sa ilalim ng langit na garantisadong panalo, at sabay iniabot nito ang espada kay Princess Zhang Yoxi at ito'y nagpasalamat sa kanya. Agad naman na inakbayan ni Princess Zhang Yoxi ang ating bida, at sinabihan niya ito, na bakit hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga na maaari niyang talunin ang ikatlong kapatid, siya ay labis na nag-aalala sa buong oras ng kanilang laban. Ngunit pinagmamasdan lamang sila ni Ningxian sa kanilang pag-alis. Wika pa nito, kumikilos ng buong intimate sa harap ng lahat, at kumukulo daw talaga ang kanyang dugo sa kanilang dalawa. At kanyang tinawag si Princess Zhang Yoxi, at sinabihan niya ito na narinig daw niya na narating niya na ang kaharian ng pagsunod sa isipan, bigla daw niyang naramdaman ng pangangati upang subukan ito kaya iniisip niya kung ang ikasyam na prinsesa ay nais makipaglaban sa kanya. Ngunit agad naman sumagot si Princess Zhang Yoxi na sumang-ayon ito sa kanyang nais, hindi pa rin niya mabitawan ang katotohanan na natalo siya noon sa kanilang laban. Palagi niyang hinihintay ang pagkakataong makalaban siya kapag nasa Royal Coliseum na sila, at sa pagkakataong ito ay maglaban na daw sila. Pagkatapos ay liwanagan daw siya nito, at sabay hugot nito ng kanyang espada. At agad naman naghanda si Princess Zhang Yoxi at ginamit nito ang kanyang teknik na Sound of the Blue Sea. At isang malakas na pagsabog na enerhiya ang kanyang pinakawalan. At nakita naman nito ni Ningxian na parang nasa gitna ito ng dagat na may naglalakihang mga alon. Ngumiti naman ito at sinabihan niya, ang pangsyam na prinsesa na ang kanyang swordsmanship ay umunlad ng husto mula noong year-end assessment ngunit sa kasamaang palad, ito ay malayo sa sapat.
At agad naman umatake ito at kanyang inatake ang teknik ni Princess Zhang Yoxi at ito'y napawalang bisa. Subalit nabigla naman si Princess Zhang Yoxi sa ginawa ni Ningxian. Sa pagkakataong ito ay biglang umatake si Ningxian at kanyang itinusok ang kanyang espada. Ngunit nasalag naman ito ni Princess Zhang Yoxi gamit ang kanyang espada. Subalit sumigaw naman si Ningxian na isuko na daw niya ang kanyang espada. At kanyang iwinasiwas nito ang kanyang espada para mabitawan ni Princess Zhang Yoxi at siya ay tumalsik. Ngumiti naman ito at kanyang pinalandakan na tulad ng huling pagkakataon, nanalo ulit siya. Dagdag pa nito, hindi ba't ang ika-9 na prinsesa ay kilala bilang anak na pinapaboran ng Diyos, hindi daw niya man lang mahawakan ang kanyang espada, tila lalong lumalawak ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Sumagot naman si Princess Zhang Yoxi habang ito ay nakahandusay sa sahig. At sinabihan niya si Lin Ningxian na sinadya daw niya ito para siya ay ipahiya. Sumagot naman si Ningxian, bakit daw siya, hindi daw siya ang ika-9 na prinsesa, hindi lang daw niya ito inaasahan na magiging ganito kalala ang ika-9 na prinsesa sa espada. Sa inis naman ni Princess Zhang Yoxi, ay minura na lang niya ito. Ngunit makikita naman natin ang ating bida na kinuha nito ang espada sa sahig. At kanyang sinabihan si Lin Ningxian ang kanyang cultivation ay nasa huling estado ng Yellow Realm na isang realm na mas mataas kaysa sa kanyang ika-9 na kapatid na babae. Iniisip ba talaga nito na sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya, napatunayan na niya na mas magaling siya sa kanya, kaya tigilan na daw niya ang pagiging immature nito. Ngunit nasabi na lang ni Princess Zhang Yoxi ang ating bida. Sumagot naman si Ningxian, na immature siya, nakita ng lahat dito na natalo niya ang ika-9 na prinsesa sa isang atake ng espada, ang kanyang mga kakayahan ay hindi kailanman nagkakahalaga ng pagbanggit kung ikukumpara sa kanya. Wika pa ng ating bida. Kung ganoon, maglaban ulit sila pagkatapos ng isang buwan, kung kaya niyang talunin ang pang-9 niyang kapatid na babae sa pamamagitan ng kanilang laban. Ay pagkatapos ay hihingi ang ating bida ng tawad sa mga sinabi niya. Ngunit napaiyak na lang si Princess Zhang Yoxi sa mga tinura ng kanyang kapatid. At sinabihan niya na lang ito, paano kung matalo ulit siya, hihingi ba talaga ng tawad ang ika-9 niyang kapatid na ating bida sa asong iyon dahil sa kanya? Sumang-ayon naman si Ningxian, at kanyang tinanggap ito, at sinabihan niya si Zhang Ruokan na ating bida na markahan ang kanyang sariling mga salita, hindi na daw siya makapaghintay pa. Sa araw na ang isang kilalang henyo ay yuyuko ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa kanya. Wika pa ng ating bida. Ngunit kung matatalo daw siya, ay dapat siyang humingi ng tawad sa pang-9 niyang kapatid na babae sa harap ng lahat. At agad naman na sumang-ayon si Ningxian. Subalit habang nakatingin ito sa ating bida, at sinabi nito sa kanyang isipan, na siya ay hihingi ng tawad, siya daw ay masyadong walang muwang. Ang pagkakataong ipahiya siya sa kanila ay higit na kapana-panabik kaysa sa pagpatay sa kanya. Ngunit nagsaad naman si Chenyo. Si Zhang Ruokan na ating bida ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Para sa kanya upang purpose ang laban, kailangan niyang malaman ang isang bagay na magagarantiya sa kanyang tagumpay. At sinabihan niya si Ningxian na ito ay pinakamahusay para sa kanya na manatiling maingat. Ngunit wika naman ni Ningxian at sinabihan niya si Chenyo. Na kapatid, itigil ang labis na pag-iisip, sa chi accumulating liquid na dinala daw nito mula sa Yuntay Suzerain, tiyak na maaabot niya ang rurok ng huling estado sa loob ng isang buwan, imposibleng matalo siya ng ika-9 na prinsesa. Sumagot naman si Chenyo at ito'y ngumiti. Magtrabaho ng husto, at subukan ang kanyang makakaya upang maabot ang pagkumpleto ng Yellow Realm sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay bibigyan daw siya ng Dark Blood Pill na magpapabilis sa kanyang pag-breakthrough sa paglusot sa Black Realm. At dagdag pa nito, sa kanyang talento, kapag naabot na niya ang Black Realm, magiging madali para sa kanya na ma-enroll sa Yuntay Suzerain. Ang ika-9 na prinsesa ay walang iba kundi isang stepping stone para sa iyo, si Zhang Ruokan sa kabilang banda. Subalit ngumiti naman si Ningxian. Para kalabanan niya ang reyna, siguradong maikli lang ang buhay ng ating bida. Pero bago mangyari iyon, dapat niya itong ipahiya sa lahat ng tao at yumuko sa lupa. Sa kabilang banda, nagsaad naman si Princess Zhang Yoxi at sinabihan niya si Chen Er. Na si Lin Ningxian ay tiyak na umiinom ng kaunting lihim na gamot na nagbigay daan sa kanyang paglilinang na umunlad ng napakabilis, lalakas lang siya pagkatapos ng isang buwan,
Natatakot daw siya na ang tsansa niya manalo ay malapit sa imposible, masyado siyang walang ingat. Ngumiti naman ang ating bida, at sinabi nito sa kanyang ikasyam na kapatid, na wala daw siyang tiwala sa kanya, nakalimutan na daw nito na nanagawa niyang maabot ang pagkumpleto ng Yellow Realm sa loob lamang ng kalahating taon. Wika naman ni Princess Zhang Yuxi, ikasyam na kapatid kung ano ang eksaktong mangyari, at ito ay humingi ng tawad, okay lang daw kung hindi niya sabihin sa kanya, since yun naman ang kanyang sikreto. Subalit huwag na daw mag-alala pa ang ikasyam niyang kapatid na babae, nagsasanay siya ng ice formula. Isang mababang klase ng espiritual na ehersisyo kung tama daw ang kanyang sinabi. Sumagot naman si Princess Zhang Yuxi na hindi kapani-paniwala para sa kanilang maharlikang pamilya na magkaroon ng 3 kumpletong hanay ng mga pagsasanay sa espiritual na yugto, at wala talaga daw itong pagpipilian. Ngunit bamulong naman ang ating bida sa kanyang kapatid. Kung maaari niyang itago ang kanyang sikreto, bibigyan daw siya ng isang mataas na klase na ehersisyo ng spiritual level. Nabigla naman si Princess Zhang Yuxi sa sinabi ng ating bida. At sinabihan niya ito, saan siya nakakuha ng napakagandang libro, sinasabi na ang pinakamakapangyarihang ehersisyo ng Yuntai Suzerain, ang taas ng banal na universo ay nasa mataas na uri din ng antas ng spiritual. Sumagot naman ang ating bida. Ang pagsasanay na ibibigay nito sa kanya ay ang Tianhe na kasulatan, ito ay nahahati sa 7 magkakaibang antas, tiyak na maaabot niya ang pagkumpleto ng Yellow Realm kapag naintindihan na niya ang unang level. Abangan sa susunod nating video ang kampana-panabik na kwento na ating matutunghayan, at makikita naman natin ang ating bida na may makaka-enkwentro ito na kinakatakutan na nilalang na isang Silver Dragon Lion. At higit pa dyan at makikita naman natin kung paano nakuha ng ating bida ang tinatawag na Cord of Gods na isang ancient na mababasa lamang sa libro.